May mga tao na kagustuhan nila na mangmanipula ng iba. On the other hand, there are some also na hindi nila alam yung mga actions nila. Kumbaga, hindi nila intensyon na mangmanipula sa isang tao, pero mararamdaman mo kung minamanipula ka ng isang tao. Sino-sino nga ba ang mga tao na madaling manipulahin? Hi, this is Miss Lindsay again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. May mga tao din na parang skeptical or doubtful sila kasi nga iniisip nila or ina-absorb nila yung sinasabi ng isang tao, and then later on, they will realize na hindi totoo, or they will realize na minamanipula lang sila. So, sino-sino nga ba yung mga tao na madaling manipulahin? Number 1, sila yung mga taong gusto nilang pakinggan yung both sides. Although, hindi naman masama na makinig ka both sides. Pero kapag may mga conflict kasi, ang nangyayari, itong over-fairness, sa kagustuhan natin na magiging maayos ang lahat, na magiging pantay yung iyong judgment, sa kagustuhan mo na magkaroon ka ng fair judgment, ang nangyayari kung minsan na manipula ka ng isang tao. So, instead na magiging neutral ka, ang nangyayari ngayon, parang nagiging one-sided ka na. Bis na magiging neutral ka, ang nangyayari ngayon, bumaliktad ka tuloy. Number 2 is people who don't set boundaries. Ito yung mga tao na lagi silang available. Lang silang yes ng yes. Uy, gawan mo ako ng ganito, mag-yes sila agad. Yung bang hindi sila nagpuput ng boundary, lagi silang open sa iba. No? Gusto nila na ma-please lang yung ibang tao kahit kung minsan nahihirapan na sila, or else, alam mo yon, may mga consequences kung minsan na mangyayari, may mga conflicts, pero lagi pa din silang yes, no? So, hindi po maganda na lagi tayong available sa iba. Hindi ka gugustuhin ng tao dahil alam lang nila na lagi silang may makukuha sa'yo. So, yun. You have to set your own boundary. Number 3, conflict averse. No, ito yung mga tao na lagi lang silang mag-yes, hindi sila marunong mag-no. Mag-no lang sila kapag sobra-sobra na. Pero kung minsan, yung mga nangyayari sa atin, yung mga ginagawa ng ibang tao, kaya tayo naaabuso, it's because nagpapaabuso tayo. Kaya tayo naabuso kasi tayo lang din ang naglagay sa sarili natin sa isang sitwasyon na hindi na tama. Ang isang bagay ay hindi na tama. Kung halimbawa, labag na siya sa prinsipyo mo, labag na siya sa paniniwala mo, you have to be brave to say no. May mga tao kasi na ayaw nila magsabi ng no, kasi nga ayaw nila na i-hate sila, or ayaw nila na kamumuhian sila ng ibang tao. Kahit na labag sa prinsipyo mo, ginagawa mo just to please her. So, hindi siya maganda. Ito yung mga traits talaga ng mga tao na madaling mamanipula. No, open for manipulation. So, number 1 is itong pagiging over-fairness, no? So, kagustuhan na marinig mo yung both sides, imbes na gumawa ka ng magandang judgment, or imbes na magiging neutral ka ang nangyayari, kung minsan, nagiging one-sided ka, and then, namanipula ka. Dahil nga, namanipula ka na. Number 2 is people who don't set boundaries. Tong mga tao na yung bang lagi silang available para sa iba. Yung bang kahit nahihirapan na sila, kahit drain na sila, o talagang lagi silang available sa ibang tao. Number 3 is conflict averse. Ito yung mga tao na hindi sila marunong mag-say ng no. Laging yes, 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 yes. Kahit labag na sa prinsipyo nila, yes pa rin. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet to this channel, you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.